Magandang umaga sa inyo mga bata at maligayang pagbabalik sa ating online Sunday School. Kamusta naman kayo? At alam ko ang bawat isa sa atin ay pinagpapahalang lubos ng ating Panginoon. At ngayon mga bata, bago tayo magsimula ay magkaroon tayo ng isang panalangin sa pamumuno ni Ate Micaela Belardo. Pikit ang ating mga mata at iyuko natin ang ating mga ulo. At sabay-sabay tayo mag-pray. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong buhay na ibinigay sa amin. Nawa ko, patuloy niyo po kaming pagkalooban ng kabutihan sa aming mga puso. Bigyan niyo din po kami ng karunungan sa araw na ito. Nawa ko, maintindihan po namin ang panibagong salita na aming maririnig. Naway gamitin niyo po kami para matulungan namin aming kapwa na ma-share din po namin ang aming mga natutunan. I-guide niyo din po kami sa araw na ito. Ito lang po ang aming in Jesus' name we pray. Amen. At ayun, maraming salamat sa panalangin Ate Mega. At ngayon ay dumako tayo sa pag-aawitan sa ating Panginoon na pamumunuan ni Ate Caitlin Arago, ating awitan ng ating Panginoon. At ngayon naman mga bata, awitan natin ang Panginoon. Pumalakpak at tumindak tayo para sa Panginoon. Tara! When you're walking through the forest and you see the trees, worship God, worship God. When you see the hills before us and their majesty, worship God, worship God. He is great and mighty, the one who made us all, the one I praise because He is Lord. We'll worship, we'll worship, we'll worship the Lord your God and serve Him only. Serve Him, all ye children. We'll worship, we'll worship, we'll worship the Lord your God. Today's the day to start. We'll serve Him with a joyful heart. When you see the mighty ocean and the breaking waves, worship God, worship God. When you hear the birds are singing at the break of day, worship God, worship God. He is great and mighty, the one who made us all, the one I praise because He is Lord. We'll worship, we'll worship, we'll worship the Lord your God and serve Him only. Serve Him, all ye children. We'll worship, we'll worship, we'll worship the Lord your God. Today's the day to start. Serve Him with a joyful heart. We'll worship, we'll worship, we'll worship the Lord your God and serve Him only. Serve Him, all ye children. We'll worship, we'll worship, we'll worship the Lord your God. Today's the day to start. Serve Him with a joyful heart. Praise the Lord in heaven. At ngayon ay tawagin naman natin si Ate Mary Joyce Belardo upang magkaroon tayo ng ating pagbabalik-aral mula sa ating aralin noong nakaraang linggo. Magandang umaga mga bata! Muli nating balikan ang ating mga pinag-aralan noong nakaraang mga linggo. Tayo ay nasa first chapter ng ating pag-aaral at mayroon itong acronym na design. D, E,
S, I, G, at N. Simulan natin sa letter D, depending on a loving God. Napag-aralan natin dito ang tungkol sa alibughang anak. Ang pangalawa ay letter E, exalting God's greatness. Nakilala naman natin dito si Paul at si Silas. Ang pangatlo ay letter S, sharing life with God's family. Dito naman ay nakilala natin si Barnabas. At ang pang-apat ay letter I, identifying with Jesus. Ito rin ay tungkol sa discipleship. Pag-aralan naman natin ang tungkol kay Simon Pedro at ng kanyang mga kasamahan at sila ay mga mangingisda. Sumunod sila sa Panginoon at ginawang fishers of men. At ngayon mga bata, ano na ang susunod na letter? Magaling! Palakpakan niyo naman ng inyong mga sarili. Ang sumunod ay letter G, giving a helping hand. Ito ay patungkol sa service. Alamin natin ngayon kung sino naman ang makikilala natin o ano ang matututunan natin sa kwento ngayong umaga. Ihanda nyo na ang inyong mga tenga, ang inyong mga mata, ang inyong mga puso para sa ating kwentong mula sa Panginoon. At ngayon mga bata ay dumako naman tayo sa ating aralin sa linggong ito sa pangunguna ni Ate Mel Joy Sanose. Yan. Ngayon ang ating pag-aaralan ay tungkol sa isang mabuting Samaritano na matatagpuan sa Lucas 10 verse 30 to 37. Verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Sige, ganoon din ang iyong gawin." Ayan, bago tayo dumaan sa ating conclusion, meron muna tayong mga ilang katanungan. Ito ang ating unang katanungan. Sino-sino ang nakakita sa sugatang lalaki? Yan, tama. Ito ay ang mga paring Hudyo, Levita, at ang mabuting Samaritano. Pangalawang katanungan, ano ang ginawa ng Samaritano nang makita niya ang lalaking sugatan? Yan, tama. Tinulungan siya ng mabuting Samaritano at dinala sa bahay panuluyan. Ito ang ating huling katanungan. Kung ikaw ang taong nakakita sa sugatang lalaki, tutulungan mo ba siya? Tama. Halimbawa na lamang sa ating mga magulang, pag ba nakita natin sila na nahihirapan, hahayaan lamang ba natin sila? Siyempre hindi. Ganon din dapat sa mga hindi natin kilala o sa ating kapwa. Matuto tayo na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa
Dahil ito ang nais sa atin ng Panginoon, na tumulong tayo sa iba ng bukal sa ating puso at hindi humihingi ng kapalit. At ayan, salamat sa iyong aralin na itinuro sa amin, Ate Meljay. At tunay ngang God designed us to do good works. At ngayon ay handa na ba kayo sa ating memory verse, mga bata? Ngayon ay tinatawagan na ang ating mga teachers upang pangunahan kayo sa ating memory verse. Ngayon, pakinggan nyo si Teacher Sarah para sa memory verse ng mga beginners. 1 Thessalonians 5, verse 11b. Encourage one another and help one another. Isa pa. 1 Thessalonians 5, verse 11b. Encourage one another and help one another. Kayo naman. Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5:11, and so encourage one another and help one another just as you are now doing. 1 Thessalonians 5:11. Kayo nga mga bata, Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5:11, and so encourage one another and help one another just as you are now doing. 1 Thessalonians 5:11. Thank you, teacher, sa inyong binigay na memory verse. At ngayon ay it's activity time! Activity time! Para sa mga beginners, i-trace ang iyong kamay sa loob ng kahon at i-drawing kung paano ka makakatulong sa ibang tao. Para naman sa mga primary, isulat sa bilog na nasa ibaba ang unang letra ng tawag sa bawat hayop sa wikang Ingles upang makabuo ng isang salita. Ang unang larawan ay ang sheep, pangalawa ay elephant, pangatlo, raccoon, pang-apat ay vulture, pang-lima ay eagle. I-drawing naman sa kahon kung paano ka makakatulong sa ibang tao. Para naman sa ating mga ate at kuya sa juniors, ito ang kanilang instructions. Mayroon ka bang servant's heart o pusong naglilingkod? Kung mayroon, pumili ka ng pangungusap sa ibaba na kaya mong gawin upang matulungan ang mga nasa larawan. Isulat ang numero or number ng iyong sagot sa bilog na nasa itaas ng bawat larawan. At ngayon ay dumako na tayo sa ating closing prayer sa panguna ni Ate Ledilyn Arago. Ngayon naman mga bata ay lumapit na tayo sa ating Panginoong Diyos para sa ating closing prayer. Ipikit natin ang ating mga mata at iyuko ang ating ulo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa guro na inyo pong ginamit upang matuto kami patungkol sa buhay ng mabuting Samaritano. Maraming salamat po na pinaalalahanan mo kami na tumulong sa aming kapwa na walang kapalit, Panginoon. Maraming salamat din po na ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat na nagpapagaling sa bawat isa. Hipuin niyo po ang bawat isa na may karamdaman at patuloy, Panginoon, na kami ay lumalapit sa iyo. Ito po, Lord, ang sinasang matadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyo mga bata at salamat din sa oras na inyong binigay upang makapakinig ng ating aralin ngayong linggo. See you next Sunday!